Magandang buwan. Mabuting tao. We are the Group 1 section of Matriarch. Beloved listeners and viewers, today we are excited and going to create a delightful and magnificent project for the subject of Media and Information Literacy. We proudly present a unique fusion of a Vlog and a Podcast rolled into a single meaningful video. Our topic for today is all about relationship. Then Now Although it may sound general, but don't worry. We'll break it down into some major parts in order for all of you to understand it more clearly and ravishingly. Hope you enjoy it. Bye! Let's go to Lilim Cafe. Kami sa Lilim Cafe, and today we will do unboxing sa binigay ng fans na gift. Yes. So, eto po sila. Two, dalawa na. Ito, one. And then may ito, isa pa. yay! Let's start the unboxing first. Saan dyan? Pili ka. Ito One na. or two. Ito. Ito ha. Malaki to eh. Ito na lang. Ito? Sige. Sige, ito na lang muna. Feeling ko ano yan siya. So, what's your guess? Ano to? Damit. Damit? Ikaw? Mga pagkain. Mga pagkain? Common yun eh, mga pagkain. So, ito na nga, open na namin. Open. So, ay, yun pala yung address namin. So, kapag may natapos. Yeah. Ang ganda, grabe! Thank you, Kai! Ay, walang pangalan. Baka nasa loob yung pangalan. Oo, wala nga lang. Thank you daw! Tada! Ano yung damit? Damit yan? Wow, may letter siya, te. Oh, may letter. May letter siya. Basahin mo muna. Open! Ayoko! Opened. Open. Open na! Wala! Hi! Hello! I know this might sound a little random, but I noticed in one of your videos that you mentioned wanting a new pair of shoes. So I thought, why not send you some? Thank you po kay Fan Faith. Ay, kay Faith. Bigay ni Kay Faith. Faith. Thank you, Faith. Ay, Wala siya change, ate. Pangmahal. change na. Ay, ganun pala malalaman. Bye. Open mo nga. Tingnan natin yung sapatos. Ay, wow. Heels siya na! Heels! It's here! Ang ganda. Yay! Yay! Thank you so much, Faith! Ano po? Look! Wow! It's a pair of new heels. Ang Wow! ganda ng heels niya. Oh, May mga ano pa, oh. May mga bedazzles, yeah. bedazzles pa siya. Look at the details, guys. Kumbaga, chiffon siya. Chiffon? Chiffon! Thank you so much, Faith! Yes, tayo. So for the next box, guys, let's unpack this box. Dami siguro Kaya laman, no? yan. Oo nga, dami. Anong guess nyo? Ulit, guess tayo ngayon. Siguro mga... Sugar, honey, sexy baby. When we touch it turns to gold. Sensitive and delicate, kinda like a tuberose. You know you. Pagkain ulit. 너와 천천히 오래걷고 싶어 until the end of time. 지금 난 간절히 원해
Parang gamit. Ganun. Sana plants joke. Ay, repot. So guys, meron pala akong ito topic sa inyo, which is yung manliligaw ko. Yung dalawang manliligaw ko. What is pera, diba? Thank you so much, non. So, ito na nga guys, yung manliligaw ko. Yung first guy, traditional siya. So, nagsusulat siya ng mga letters niya? Tapos, mas gusto niya pang nag-meet kami, o kaya call, ganun. Pinupunta niya. Kinakanta ka din niya. Alam mo yung, Ang yun ang tawag doon? Haranan. Haranan. Hinaharanan niya ako guys, tapos pumupunta pa siya sa bahay namin, which is really, syempre, ang ganda kasi, diba? Lumaki yung mga magulang natin sa ganung paraan ng panliligaw. Tama. Syempre, mas makukuha niya yung loob ng mga magulang ko kasi yung nililigawan niya muna, yung mga magulang ko, which is really, good. And then, parang ramdam ko yung presensya niya. Yan, open na natin siya! Wow! Uy, ang cute! Oh my gosh! Wow, ang cute! Yes, May galing! letter pa, may letter. Oo, May pakita letter natin. daw. Pakita nga, tingnan nyo guys, ang ganda. Yan siya, oh. Wow! Ganda! Hi! I've been watching your videos for a while now, and I just wanted to say how much your content brightens my day. You always make even the simplest thing entertaining, and your energy is so contagious. Grabe! I wanted to send you a small box of things I thought you might like. Consider it a little thank you gift for making so many people smile, including me. Hope you enjoy unboxing this. Keep doing what you love, and remember that you have got fans cheering you always. With love, your phone, Wow. your fan, Nicole. Thank you, Thank you, Nicole. Grabe. Grabe naman si Nicole. Wow. Ang ganda. Sweet naman ni Nicole. Thank you so much. Talaga, Nicole. Ang dami, oh. Nicole number 1. Grabe. Ang ganda. Hindi siya, nagpapatalo. Napaka-syrup naman sa feelings niya. Feelings? Feelings. Yun, oh. Naalala ko tuloy si second guy na manliligaw ko. Manliligaw ko rin, so may dalawa talaga ako. So yung first, di ba, traditional siya. Oo, And then traditional. yung pangalawang guy, parang ngayon, alam mo yung this generation. So more on siya, so sa messenger, nagchat-chat mo? Oo, nag-FaceTime lang kami. Hindi ko ramdam yung presensya niya. Parang Ayoko ng ganun. Tapos nagsisend siya ng mga letter. Through messenger. Hindi handwritten. Parang pwedeng i-chat GPT yun para diba? Kaya hindi ko talaga gusto yung ganun paraan ng panliligaw. Kayo, ano bang thoughts niyo sa relationship now versus then, diba? Parang ang laki talaga ng pagbabago. Kayo, anong niyo? Mas gusto ko yung first guy mo. Oo, diba? traditional. Yes. I'm waiting for you guys to meet him. Talaga siya. Gentleman, kumbaga. Gentleman naman si second guy, pero hindi mo talaga mararamdaman yung presensya ng isang tao, lalo na kapag sa social media lang or sa mga technology, sa loob ng technology. Oo. Ganun talaga. Sana consistent sa actions, hindi lang sa pinapakita niya hanggang ngayong panliligaw. So, let's go! Ang daming Anong uunahin mo? Ilabas namin siya lahat, guys. Sige. Kuya, pag mo ilalabas. Talaga din. Feeling ko talaga. Daming people Para siguro sa bibig natin to, no? Inaano talaga tayo. Ay, wash it ulit. Wait, ako. That's
magsalita. Colin's Classic Paint. Ay! Uy, ano talaga? Ang fierce talaga. Oo nga. Parang ano siya. Parang... Okay. Isa ba? Grabe, mas ay, may tape pa. Grabe. Skilled yarn. Mahilig talaga sa tape. Silig talaga sa tape. Silig. Ay, grabe ka na, girl. Ay, hindi ko... Yes, galing ni Neon. Galing. Neon. Uy, huwag ka mayak, girl. Tears of joy. Sorry, tao lang. Kasi hindi ko naiyak ako. Removable. Natatanggal siya. Hello, lakas na babatay na ako sa'yo. Ikaw kasi. Ano pala din? Pati si Dirge mayaman mo. Oh, my neighbor. Lalo ko yung sa Conjuring. Basta guys, okay na. Hala! Matching. Hala! Grabe oh, parang ano may mag-inuong. Sinakaya na tayo ng kawa. Kanina pa yan eh. Malayo. Oh, yung marunong siya mag-shake. Ako din eh. Pin na shake hand, guys. So, that's the end of our episode for today. Yung unboxing namin sa mga fan mail. Yes. Yeah, fan mail. So, thank you guys for watching and I hope you guys enjoyed this episode. Please like, follow, and share, and comment down below anong mas prefer nyo, yung modern na guy o yung traditional. Yeah. Hello everyone! Welcome back to my vlog, A Day in My Life as an ICT student. Joke lang guys, hindi po ako ang bida ngayon. I'm with my fellow classmate and today we will gonna talk about something that deals with relationship. Hi! Say hi! Okay. Ngayon guys, pag-uusapan naman po natin ang nangyari sa immersion namin. Ako guys, kung i-share ko sa inyo, maganda naman po experience ko sa work immersion. Yung mga supervisor namin, mababait, tapos marami talagang natutunan. Marami akong natutunan, lalo na sa mga experiences, mga memories. So guys, nandito na po tayo along with my classmate. We are here with Eva, Vanessa, and Starla. Yun nga guys, so today we are gonna talk about relationship na nagde-deal with work immersion. So ako muna magkukwento ng ating experience. Yung experience ko naman sa immersion guys is really good kasi may maraming natutunan, lalo na sa mga experiences, memories, and yung respeto na nakukuha namin with our supervisors. They are really very friendly and talagang invited kami and welcome na welcome kami. Do you guys feel the same? Yes! You guys feel the same? Yes. So, anong mas prefer nyo when it comes to relationship, lalo na sa pagtatrabaho? Then or now? Sino ang susunod? For me, then. Oh, wow! Kasi nga, dati, halos physical work, hardworking talaga, yung paghihirap talaga ng trabaho. Hindi tulad ngayon sa general natin na more on technology kasi simpleng gawain lang. Like, meron pang way para mas mapabilis yung trabaho. Then siya. Si Rika Len, then. One. Same din sa kanya, then. Kasi, yes, kasi
Kasi ano nga eh, since nasa work tayo, professional, di ba? Yung confidentiality ng privacy. So, mas maganda kasi kapag gano'n. Like, parang na ano mo yun, nalilig mo yung boundaries mo about sa mga gano'n. Yun na, professional. So, then ka din. Then, tunayin din natin, Nicalyn and Vanessa. Stella. Ako, para sa akin, kasi hinahayaan nila tayo and na-explore, mas na-explore pa natin yung sarili natin. So, now. Yes. If you were to ask me guys, ako din, mas prefer ko yung now kasi mas capable tayo of doing things in our own, whether it's for group work or solo. Kasi mas parang nagiging independent, it's mas nag-enhance yung pagiging independent natin to handle things in our own. So, yun lang guys, sana ma-enjoy nyo po yung topic namin for today. Thank you so much! Sa aming karanasan sa work immersion, natutunan namin ang tunay na kahalagahan ng pagiging responsable, masipag at maagap sa trabaho. Hindi lamang ito tungkol sa paggawa ng mga gawain, kundi tungkol din sa paghubog ng aming kakayahan, disiplina at tiwala sa sarili. Sa pamamagitan nito, mas nauunawaan namin kung ano ang tunay na mundo sa pagtatrabaho at kung paano hihanda ang aming sarili sa mga hamon ng profesyon na aming tatahakin sa hinaharap. So, ano ba yung mga takeaways nyo guys? Yung mga natutunan nyo, whether sa topic natin ngayon or sa work immersion natin? Sa work immersion is madami akong natutunan. More on sa computer, ganun. Lalo na kung paano linisin ng tama yung printer, maintenance, ganun. And kung paano pag-usap sa mga kasamahan sila. So yun, marami rin. Pero yung mas tumatak sa akin is yung importance na communication talaga eh. Kasi, since yun nga, nasa work kayo, importante makipag-communicate sa isa't isa para mas mapabilis, mas mapadali yung trabaho. Perfect! Ganun din. Kung paano makipag-communicate sa co-workers mo, kung paano lumispeto sa mga boss. Ako guys, yung takeaways ko, it's both for the work immersion and then sa topic natin ngayon. How our relationship with our supervisor matters. Kasi po, kung wala po talaga kayong relationship with them, hindi ka mag-e-enjoy sa hindi ka mag-e-enjoy sa ginagawa mo, hindi mo siya magagawa ng tama without their moral support and their concerns. Yun lang po. Salamat! Bye! Good morning. Hello! It's me, Sheshe. Maymay here. And this is... Shamay! And for today's episode. Ito na nga mga ka-EMS ang pinakahihintay ninyo. 4 months na pala. Yes. Ramdam ko na ang lamig at siway ni Amihan. Bagay na bagay sa kumukulong kape. Wow! Yes. Ganda ng mug. Bagong tasa. Tasa? Why does it sound so familiar? So ito na nga, mga ka-EMS. Ito na nga ang pinakaabangan ninyo. And for the first time. Uy, grabe, nakailang request tayo dito. Naka-10 letter yata kami. So ito na nga. Talagang binibitin eh. Oo na, tama na daw, sabi ni Ate Lily. Ito na talaga, mga Seryoso na kami. This is it. Let's all welcome Tasa ni Paul. Hello guys, ako nga pala si Paul, ang lead singer ng Tasa ni Paul. Hey guys! Ako si Dirge, ang drummer ng Tasa ni Paul. Bye! Hi guys! Ako nga po pala si Vanessa, ang guitarist ng Tasa ni Paul. Hi guys! Ako po si Sophia, ang pianist ng Tasa ni Paul! Again, Let's all welcome Tasa ni Paul! Sit. We all know that Tasa ni Paul was formed through a friendship, right? Correct. Therefore, our topic for today's episode is all about Friendship Then, versus now, the band just debuted a few months ago. How does it feel? Paul, as a leader, what can you say about it? To be honest, we feel blessed because God gave us a chance to go here and to perform to other places, you know.
The friendship starts nung mga bata pa kayo, if I'm not mistaken, since grade 6 yata. No, may part na parang imposible, pero me and also the fans, mga ka-Ems viewers, you're all wondering about the secret. Ano yung sikreto nyo? Kumbaga parang recipe. Yes. Kasi ako, no, personally, walang nagtatagal na kaibigan sa akin. Kasi masama ugali ko eh, kaya hindi kagad. Hindi sila nagtatagal sa akin. Ano nga ka dyan, partner? Oo nga. So, yung sekreto namin, actually simple lang siya. Nung, ano kasi grade 6 kami. Napag-isipan namin yun, why not gumawa kami ng kape namin? Kasi, siyempre, nakikita namin na kaya sila ang hilig nila sa kape, ang hilig na pumunta ng coffee shop. So, naisipan namin na magdala ng mga pang-timpla ng kape, sa ulit na pwede gawin kape. So with that, hindi na namin kayo kailangan tanungin kung bakit nabuo yung tasa ni Boy. Just because of that. I see. Masarap naman, tinitimpla yung kape. Masarap. Oo, tinimpla lang ng nanay, gano'n lang yung tasa. Pang Starbucks ang dating. Sige, hingi tayo next time part. Okay? Moving on. Ito na ang exciting part. Hinihintay niyo lahat. Okay, the first question is, What is a friend for you? for me, a friend is... No. Ay, hindi ba? Sila. To be honest, yung friend para sa akin is yung kayang magdala ng kape, asukal, at tubig na may. How about you po? Anong work mo kasi? Ako po yung guitarist. Ay, ikaw yung... So, for me, a friend is yung mag-stay sa'yo through ups and downs. Yung sinasamahan ka pero hindi na tinatolerate yung mga wrongdoings mo, but will, nurture you further. Wow, yeah. Yung ate girl naman po na drummer. Yes. Hindi ko na sabihin drumstick. Friend for me, I'm not really sure how to explain. I'm not really sure how to explain, like what for me what a friend is. Like, I'll just use the common explanation for friendship, which is just someone that's always there for you. Saan mo palok nito nakuha? Filipino kayo, ba't parang may Englishera dito? Sa India po. So, kidding aside, how about you naman po? Pianist po, no? Yes po. Friends for me po is, ito po yung kaibigan na, hindi lang sa mga masasayang moment mo siya kasama. Pero pati sa mga, like, kunyari may problem ka, ganun. Andun siya, and then sa mga bad side nyo, ganun, like, di kayo naiiwan, ganun. And, nag-i-stay pa rin siya sa'yo. Kung ako naman, yung tatanungin, I would rather say na a fake one will stay, but the genuine one will walk away. Di ba? Anong meaning yun? Wala naman si partner. Believe me or not, mag-observe ka man. That's okay, for the next question. Okay mga ka-Ems, let's move forward sa pinakahihintayin ninyong topic. Relationship now versus then. As you can observe, hindi lang technology yung nag-evolve, nag-enhance, nag-ameliorate, upgrade, so on and so forth. Meron ding mga aspects na nagbabago in terms of relationship. Now, my question is, anong mas preferred ninyo in terms of friendship? Yung relation ba dati o yung relasyon na ngayon? So, to be honest, I would prefer yung dati. Bakit? Kasi dati, kailangan mo i-meet yung friends or loved ones mo just to tell them na you want to go to this place, you want to go to travel to this place, or parang gusto mo kumain sa lugar na to, ganun. Tapos, kasi yung pag-game, kasi parang chat mo lang sila, libre ka, pwede tayo kumain, pwede tayo kumain. Gets ko yung point niya, parang less effort na yung ngayon. How about you, Ate Girl? Kanina ka pa eh, kinakabahan. Hindi naman. Para sa akin, I don't know. Like, pwede ba in between? Like, I don't want to choose. Yes. Okay. Kasi para sa akin, wala naman masyado ng bago for like friendship then versus now. Like, if I'm
bago sa friendship. Siguro nag-upgrade lang yung ways of communication, relationships. Like, yung sabi ni Paul, para sa tingin less effort na, but paano pag advanced level of like, pag ipapamilipid sa ito. Like, para sa akin, like, although siguro less effort na siya, like, that's still, like, there's still love in that. Yes. Good point, good point. How about you po, Bonnie Bon? For me, I prefer yung dati. Ay, same kayo. Yes. Yung pinag-usapan niya. Pinag-usapan. Hindi for me something going on. No. Kasi for me, nothing beats the old way kasi. Kasi, Correct. mas parang genuine yung yes, yung friendship dati. Kasi nga, halos dati nakikita kayo face to face. Kasi ngayon since na-dominate na ng technology yung mundo, puro na lang tayo, video call, parang walang Hindi ko ma-feel. Presensya nila. Presence. walang wow factor, ganun. Yeah, that's right. So, mas prefer ko talaga yung dati kasi mas masaya and mas ma-feel mo talaga yung happiness with them. How about naman po si ate girl na super ganda? For me is in between. Kasi Pinag-usapan na naman. Huwag kayong mag-aaway after nito. Baka mga laging nasa wala after nito. Yun nun kasi is yun nga, mararamdaman mo yung like yung pagsasamahan niya gano'n. Like yung mga happiness na ginagawa niyo pag magkasama kayo gano'n. And then yung ngayon naman kasi kaya naano ko siya is like may friend kasi ako na like di ko siya di kami nagkikita physical gano'n. So ang ginagawa na lang namin is through video call. So, tatanungin namin kayo. Sa'yo naman, ano mas prefer niyo? Kami? Yes! Podcaster kami nito, ha? Palit pwesto. Oo, baka gusto nyo kami na magtuloy ng banda nyo. Kayo na dito. No! Hindi naman. Prefer lang. Siyempre. I want to know your side eh. Pero seriously speaking, parang mas prefer ko talaga yung old ways. Kasi ngayon, like this generation or today, parang kumbaga bibigyan mo lang siya ng pera, mag-friends na kayo, ililibre mo lang siya sa kanto, ganun. Di ba? Where's the trust? Yeah. The memories you have been together. Di ba? Really sad. Kasi syempre, hindi natin nararanasan yung dati. Like, lalabas yata talaga sila. Yung childhood ng parents natin, di ba? Talagang sa mga streets sila naglalaro. I really wanted to experience those, but sadly, I never did. Kung yun dun sa messenger, ganyan, di ba? Let's say, for instance, i-message ko siya. Ano bang malay ko kung binasa niya o baka nag-sing lang siya or nag-react, pero di naman binasa. Pero yung kapag physical naman, yung traditional way, di ba, alam mo, nakikita mo, kung nakikinig pa siya, napipil mo yung presence niya. Now, to the second to the last part, we'll talk about, parang siya past, pero we'll talk about, since we're talking about friendship, tingnan natin kung anong prefer niyong qualities. Yung mga qualities para masabi niyong friends. Okay? Ready ka na? Yes. Ready ka na? Ready ka na? Yes. Ready ka na? Ready ka na? Of course. Ready na kayo, mga ka-Ems? Unahin na ba ang mga ka-Ems? Okay, let's start. Cute or sexy? Cute. Siyempre, kita mo. Mabait, mayaman. Mabait. Second question. Kid Gastador. Gastador. Fourth question. Fourth question, boy or girl? Girl. Ba't girl? Siyempre, gusto mo din. Fifth question. May gumala o hindi? May kumala. And with that, thank you so much mga ka-Ems. Hope you enjoyed this episode. Well, Tasa Nicole, if you have anything to say, the focus is on you. By the way guys, Two Toys Out and it is now streaming on Spotify and Apple Music. Bye!
Nakastart na ba to? Yan, okay. Hi Hi guys. po! Hello! Ang cute ko! Oo nga. Oh my God. Kaya nawala yung ulan. Oo nga, kanina umuulan eh. So, basa na nga ako ngayon. Kaya magtitis pa tayo. Wala, oo nga. Late na tayo, te. Ano ba yung subjects natin? Di ba English, Math, Science? Ay, yan mo na yun. Wow! Sa bagay, grades are just a number. Number lang naman yun eh. Ba't tayo nakablog? Ano yung pag-uusapan natin? Nalala mo yung topic ni ma'am? Oo, yeah, I love that. Yung corporal punishment. Oo. Ay, I strongly agree doon. Same. Ikaw ba? Ako medyo di ako agree kasi Bakit? okay naman yung panahon ngayon kasi yung ibang bata, di sila masyadong confident sa sarili nila, di ba? And ayoko naman na nape-pressure din sila, ganun. Ba't mapipressure? Oo, napipressure siguro. Pero ngayon, tingnan mo yung ngayon. Yung mga estudyante, parang kumpari at kumari na lang nila yung mga teachers. Kaya kung agree ako sa part na yan. Kung ako, mas pipiliin kong ibalik yung corporal punishment. And I think pressure is just a only natural human being kasi. Oo. Saka natural na yun. Yes. Sabagay, kasi kapag ka meron punishment, parang may respeto sila sa teacher nila pagka ganun. Oo. Ang cons lang doon or yung disadvantage niya kasi is yun. Yung pwedeng mag-increase yung Takot. yun, yung takot. Pwede rin silang matrauma to the point na hindi na sila magsalita. Pero, mas maganda pa rin kung disciplinarian yung teacher. Yes. Kasi yung mga estudyante, hindi lang nun yung teacher yung magiging disciplinarian. Magiging disiplinado din nun yung mga estudyante. Di ba? Pero hindi ba nakakapag-panic yun sa mga students? Kasi, di ba, sa batas wala nang punishments. Pero, di ba sabi nga nila, kapag may ginawa ka, you have to face the music, the consequence. Accountability. Oo, yun. Paano mag-grow ang bata kung walang ganun? Tama, tama. Sabagay, may point naman kayo. Pero, anong oras na ba? Ano ba? Wait Hala. lang. Alo, Hindi ko yata to. oras na pala. Ano si Pres? Isang hapon si Aling Sofia napatawag kay Kumaring Erika, dalawang magkaibigang matagal nang hindi nakausap. Habang nag-usap sa video call ang dalawang makumare, napansin ni Erika ang lungkot sa mukha ni Sofia. Dito nagsimula ang kanilang pausap tungkol sa hirap at pagbabago sa pagiging magulang ngayon kumpara noon. Oh, ba't napatawag ka? Teka, malungkot ka ba? Kasi naman, Mari, ganyan yung anak ko. Samantalang noong ako, takot na takot ako sa nanay ko. To the point na pag may gusto ako, di ko masabi. Tapos, yung anak ko, simpleng utos lang. Di pa magawa. Nakaka-stress. Alam mo kasi, Mare, masyado kang maluwag. Bakit hindi mo gaya yung nanay mo? Disiplinahin mo. Tsaka ako, tignan mo, takot na takot sa akin mga anak ko. Pero kasi, Outdated man ako o sabihin man nilang old-fashioned, wala akong pakialam doon. Para sa kanila naman yung ginagawa ko. Tsaka, inumin mo to, oh. Padadalhan kita neto. ano yan, Mare? Stress tab. Pantanggal haggard look sa face. Kasi tignan mo, stress ka na. Ako, stress na ako, pero tignan mo. Bata pa din tignan. After a month na pag-isipan nilang tatlo na makukumaran na mausap through video call. Habang nakakape at nakukuntuhan, napunta ang usapan nila sa isang paksang madalas nilang mapansin ang malaking pagkakaiba sa mga bata noon at ngayon. Mula sa paraan nila paggalang, hanggang sa disiplina, marami na talagang nagbago sa mga bata ngayon. Erika, yung pinadala mo sa akin na stress tab, alam mo ba, tumalab na siya sa akin. Look at my face. Talaga? Kamusta kayo? Nakakapagod na ba yung mga... Naku,
Oo, ang anak ko kasi lagi nagrereklamo sa mga gawain sa bahay. Parang hindi niya alam kung paano mag-manage ng oras niya. Ganon din ang anak ko. Lagi nagpapatulong sa akin sa mga gawain, pero hindi niya ginagawa mag-isa. Naku, ibang-iba na talaga yung mga bata noon. Tsaka yung ngayon. Kami, mas disiplinado pa, laging sumusunod sa mga magulang, bawal tatamad-tamad. Oo nga eh. Ngayon parang iba na yung mga bata. Laging nagpapaawa at hindi na marunong sumunod sa mga magulang. Siguro kasi iba na ang mga pamamaraan ng pagtuturo ngayon. Noon kami, mas mahigpit ang mga magulang natin at hindi nagpapapaya sa mga gawaing bahay. Totoo, pero ako nakikita ko yung mga bata mo. Pagkaroon ng ginaan, responsibility. Kailangan nila yun para sa kinabukasan nila. Oo nga eh. Sana matuto pa rin silang mag-manage ng oras nila at marunong sila mag-prioritize ng mga gawain sa bahay. Sana matuto pa rin sila Sana matuto pa rin ang mga bata ngayon, no? Na magkaroon ng disiplina at responsibilidad. Sana. Ikaw, gusto mong try yung pinatry ko kay Sophia? Ito, para sa hindi. O, sige nga! Mas effective yun. Ang tatlong nanay ay nagpatuloy sa kanilang masayang pag-uusap na nagbigay diin sa kahalagahan ng disiplina at responsibilidad ng mga bata. Naway matutunan pa rin ng mga kabataan ngayon ng mga kahalagahan nito bilang gabay sa paghubog sa kanilang magandang kinabukasan. Sa bawat aral na itinuturo ng mga magulang natin, naroon ang pag-asang magiging mas mabuting tao ang mga anak sa darating na panahon. Hey guys, so congrats, you made it through the end of this video with all of us discussing our own opinions on the topic of relationships then versus now. And for me, this topic made me realize that technology and society aren't the only things that change. Relationships as well can also change. And despite our ways of communicating and connecting with other people changes throughout generations, the core values when it comes to reaching out to real relationships with other people will never change. And I'm talking about the core values being trust, understanding, and respect. Aside from that, this topic also made me realize that although it is important to, compare the past and the present, it's also important to understand both sides and know how both are important and not just compare and, choose sides. And overall, this whole lesson just taught me how, although in each generation our ways of connecting with other people changes, there are still some core values that will never change when it comes to gaining real relationships. So yes, thank you for watching, and I hope you just enjoyed the whole video. Bye!